Isang magandang umaga mga kababayan natin o ano na, ha? Natataranta na sila. Itong mga aliporis ng administrasyong mga kawatan mga kababayan natin. Talagang pinupursige na nila na gustong-gusto na nila. Gusto na talaga nilang ipakulong itong si BP Sara Duterte. Ang sabi kasi ni Benny Abante, itong tao na to, ang anak ng tigulang talagang manyakol to, di ba? Ang gusto niya no, magpakita daw si BP Sara Duterte sa impeachment trial at sagutin na niya daw yung baha ngayon sa buong Pilipinas. Bakit daw si BP ay nag-iikot lang daw sa buong bansa at wala nang ang tanungin mo, Mr. Abante, Buedila, ang tanungin mo yung Pangulo mo. Nakakalimutan mo yata na trabaho yan ng presidente. Ano ka ba? Ba't mo ipapahid sa vice presidente? Wala man kayong ibang ginagawa. Gusto lang yun naman siraan si BP Sara Duterte. O mag-antay ka kung kailan siya pupunta dyan sa impeachment trial niya. Hindi yung pangungunahan mo wala pa nga sa wala pa nga sa kalagitnaan yung impeachment niya na trial dyan Antayin mo muna. Ikaw naman, masyado ka. Masyado ka binibilisan na. Mamaya, at pag-usapan din natin itong nasuplak, supalpal itong mga buaya, no? Sa sinabi ni Chis Escudero mga kababayan na hindi kasama yung articles complaint nila kay BP Sara Duterte pag noong siya pa yung vice mayor or mayor ng Davao City. Noong may nangyari doong insidente na kung saan yung sheriff nakatikim nga kay Vice President Sara Duterte. Kasi naman siya yung mayor, bakit hindi mo antayin kung ano yung final na decision ni Vice President Sara Duterte? At saka kung wala kayo at hindi kayo taga Davao, dapat alamin niyo muna yung buong kwento. Pahiya itong mga tolonggas na itong mga aliporis ni Ngagba. Pahiya sila kay Senator Chis Escudero, no? Presiding officer. Kaya saludo dito kay Chis Escudero dahil alam niya talaga ang nangyayari dyan, no? Regarding sa batas at kung pwede bang isama yung complaint nila noong mayor pa si Sara Duterte sa Davao. Mantakin niyo yung mga kabayan, Vice Presidential ang pinag-uusapan. Ang tagal-tagal na po nung nangyari na yun sa Davao City. Ngayon, isasama ninyo, hahalongkatin ninyo. Kung gayon pala, lahat pala ng, kung kunwari, meron kayong reklamo sa isang politiko, dapat pala kalkalin nyo lahat ng mga nakaraan yung mga problema o mga insidenteng nangyari. Yan tayo Kasi gusto nyo lang talaga madagdagan yung mga articles o yung mga complaint ninyo dyan na kung ano-ano na lang yung mga isasampan nyo kay Vice President Sara, mga reklamo. Ngayon, anong nangyari? Wala. Nagmumukha tuloy kayong mga walang alam sa batas, no? Ewan ko ba yung mga lawyers sa prosecution, no? Ganun talaga siguro pag malaking bigaya, no? Kahit alam na nila na bawal, lalo na itong mga nasa mga kongreso. Alam naman natin dyan, yung mga lahat ng mga nabayaran dyan, talagang wala na silang pakialam, maski ano na lang yung sasampan nilang reklamo para kay Vice President Sara Duterte para ma-impeach, no? Maimbestigahan, paitawag hanggang sa magkaroon ng trial. Yun na yun gusto nilang mangyari. Pero ang problema nga, hindi nga pwede. Kawawa naman ka. Aray ko sa inyo, kawawa kayo. Eto po, panoorin natin ang sabi ni Chis Escudero, ito. That whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now while she was a mayor in Davao City is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed and are pending before this court under the 4 articles of impeachment as previously ruled by the chair in previous requests for subpoena, for example. But to be clear, that whatever she says with respect to acts committed by her in relation to the Vice President now while she was a mayor in Davao City is not part of this impeachment trial and will not in any way add to the charges that has been filed. Aray ko sa inyo. Ang sakit nun mga kababayan natin Talagang
nasampal kaya sa katotohanan si Escudero. Klarong-klaro yung sinabi, mga kababayan natin. Nako. Ngayon, nakikita na natin na talagang lamang ni si Vice President Sara Duterte sa impeachment na trial na yan. Lamang na si BP. Walang basihan yung mga reklamo nila, yung grave threats, kung ano-ano. Nako, wala po talaga. Hindi nila maipapanalo yan dahil nga ang dami na, no? Hanggang ngayon parang wala pang panalo itong prosecution. Laging nabubusalan, lagi silang nasusupalpal. At ito mga kabayan, sa kabilang banda, no? May pahayag itong si Mr. Boy Dila Binabante, mga kabayan natin. Ito po yung pahayag, nasaan ngayon ang Vice President? Hinanap ni 6th District Manila Representative Benny Abante si Vice President Sara Duterte sa ngayong nagpapatuloy ang kanyang impeachment trial at kasunod ng mga pagbaha dahil sa pag-ulang dulot ng habagat, no? Kakahiya tong tao na ito, tinatawag pang 6th District Manila Representative. Samantalang hindi naman talaga ito nanalo. Ang nagpanalo nito ay ang si Comelec Chairman Garcia, bot mo Abante. Hindi ka na nahiya. Hindi ka naman nanalo talaga dyan. No? Ngayon, pabida-bida ka. Ngayon, hinahanap pa si VP Sara Duterte. Sabi niya dito, bumama na, nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. Humarap ka na. Mensahe ni Kongresista sa BC. Bakit may hinahanap yung Vice President Sara Duterte? Kung nasa Davao, kung magkaroon ng baha, agad-agad ninyo, pinupunan ninyo, tinitira ninyo, may baha sa Davao. Di ba? Kahit walang baha sa Davao, may baha sa ibang lugar, Davao pa rin yung binibira ninyo. Ngayon, nagkaroon na ng baha diyan sa Luzon, lagpas tao na yata yung ibang porsyon ng lugar diyan na baha. Ngayon, si Vice President Sara Duterte pa rin ang hinahanap mo. Na kung saan, nandyan yung Pangulo mo, nasa Malacanang lang, puro na naman pa-optics, wala namang ibang ginagawa. Nasaan na yung niya, pinagmamalaki niya na blood control umano doon sa E. Rodriguez ba yun na mayroon silang ginawa doon? Ano nangyari? Lunod pa rin sa baha hanggang ngayon. Ilang na, wala pa rin, ewan ko, hindi pa rin umuhupa. Diyan mo makikita talaga na walang flood control na nangyayari diyan sa lugar na yan. Kaya ganun na lang alam mo yung walang drainage system, no? May basura, alam naman nila yan na talaga ang daming basura. Walang pamamahala na kung saan mabigyang lunas, no? Maagapan, ma-anticipate. Yun dapat, no? Kung gusto mong hindi ka punahin dahil mahilig kayong pumuna sa ibang mga gawain ng mga Duterte, tingnan nyo muna yung nandyan mismo sa harapan ninyo. Ayan na, basura ang daming basura, parang naging, ang basura sa Manila, sobrang dugyot tingnan, no? Kita niyo yung parang naging isang tambakan, no? Nakakakaya kayo. Ngayon, hahanapin mo si Vice President Sara Duterte. Ito pa yung sinabi ni Boy Dila, mga kabayan natin, panoorin natin yung sinabi niya. Bad trip lang ba? Tingnan natin. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito. Mag-explain ka. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Mandato namin to Mandato ng Senado. Namamayat ka na, Binabante, Ibig sabihin, Parang gusto yata ito kay Akop, Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, umarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya nag-explain Siya na mismo explain. Tinatawagan ko ngayon si Vice President. Maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na.
Maawa ka sa mga staff mo at ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Hoy, Boy Dila. Ba't naman daw kakawaan kayo ni Vice President Sara Duterte? Alam nga ni BP no? Kung hanggang kailan siya pwedeng magpakita diyan o sumipot, ha? O mag-relax-relax ka lang muna. Tapos ngayon kung makapagsalita ka na tila bagay gusto mo talagang nandiyan si BP Sara Duterte at gusto nyong harap-harapan ninyong ilalagay sa hot seat, ha? O sana naman maging fair tayo. Maraming magnanakaw dyan, kahit ikaw, kasama ka sa nakatanggap ng mali-maleta, maraming congressman, mga nagbayaran, ayaw nyo pa din ipatawag. Yung si Zaldico, yung si Martin Romualdez, hindi ho ba wala kaming narinig or pinatawag ninyo, tapos maglalabas itong Office of the Ombudsman na kakasuhan nila si Martin Romualdez. Hanggang kailan? Tapos may pautot pa kayo na hindi namin kakasuhan si Martin Romualdez hangga't hindi mo na lalakas yung complaint o yung ikakaso kay Martin Romualdez. Mantakin mo yun. Hindi lalakas. Ikitang-kita na nga, ano? Nabisto na nga yung mga bayaran system, nabisto na nga, sinabi na nga mismo ni Zaldico, alam nyo, Benevante, si Zaldico at si Martin Romualdez ang may pakana diyan sa pagnanakaw sa Congress. Nagkaroon ng BICAM, siya yung committee o na appropriation, si Zaldico. Sino ba yung mastermind diyan? Sino ba yung namamahala? Sino ba ang Speaker of the House? Tapos ngayon idadaan nyo pa sa eto ganyan, may mga pautot pa kayo, may mga pakulo pa kayo na hindi na muna kakasuhan si Martin Romualdez hanggat hindi lalakas yung complaint laban sa kanya. Ang tagal na nga, inantay ng taong bayan. Kayo lang talaga ang pumipigil kasi gusto ninyo, patatagalin, i-delay hanggang sa matapos na ang termino ni Bongbong Marcos. Kaya isa yan kung bakit takot kayo na baka balikan kayo ni Sara Duterte kaya gusto niyo siyang ma-impeach. Mukhang pressured ka na, Benevante, mukhang namamanas yung pagmumukha mo parang parang sinusundo ka na ng mga kaibigan mo nanguna na sa iyo, di ba? Kita mo yun, bagsak na bagsak yung pagmumukha ni Benevante, no? Kita mo talagang parang pressured masyado, parang stressed na masyado kasi may hangganan talaga to, mga kababayan. Matatapos tong impeachment trial na to na hindi sila mananalo. Hanggang sa tumakbo na si Vice President Sara Duterte at magkaroon na ng kampanya at manalo si BP, ano kayo ngayon? Saan kayo ay papulutin? Hanggang dito na lang muna, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy po natin ipaglaban ang bansang Pilipinas at suportahan natin si Vice President Sara Duterte until 2028. Wala pong bibitaw.